Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ako nga po pala si Katleya. Please call me Kat for short. 32 years old na po ako, DJ Lindsay, at gusto ko lamang po sanang magtanong ng tungkol sa love life ko. Pangga, I just want to ask kung normal ba yung pagiging selosa ko? Pero totoo din yata yung tinatawag nila na girl's instinct. Meron po kasi akong live-in partner for 10 years now. Maraming beses na naming napag-awayan tong topic na to. Tapos, heto na naman kami. Bumabalik na naman sa dati. Yun po kasing live-in partner ko, meron pong kapatid na lalaki. Tapos meron po siyang asawa. And by the way, 39 years old na po pala yung live-in partner ko. So yun nga po, tuwing magkakaroon po ng celebrations and gatherings, napapansin ko na iba yung tinginan ng partner ko at nung asawa ng kapatid niya. Alam mo yung parang kahit nagtititigan lang sila, para silang nag-uusap. Tapos medyo clingy pa itong si girl. Grabe siyang makahawak sa asawa ko. Dun sa braso. May isang beses pa nga, meron pong gathering ulit yung family nila. Tapos dun sa bahay namin ginawa yung pagtitipon. Nagkataon na nagsialisan yung pamilya niya dahil nagkaayaan sa mall. Tapos, nandun lang kami. Nandun lang kami sa bahay nung
biglang may mga dumating na ibang bisita. Di ko alam na parang meron pala talagang function doon sa mall. Kung kaya tinataboy nila yung mga bisita papunta doon. Ang natira lang doon sa bahay ay yung mga bata at yung babae. Tapos ngayon, itong partner ko, inaya ko na lumabas muna kami para bumili sa tindahan. Kaso nainis ako. Kasi ang sabi niya, ako na lang daw yung lumabas. Doon na lang daw siya sa bahay. Ito na naman po yung instinct ko eh. Parang pinapaalis niya ako para mag-usap sila nung babae. Parang gusto nilang ma-solo yung isa't isa. Alam mo, iba talaga yung titigan nila. Napakalagkit. Kaya naman nagseselos ako. Hindi ko alam kung praning lang ba ako pero feeling ko meron silang relasyon na patago. Kaya naman kinumpronta ko yung partner ko. Sagot niya lang sa akin, di bahala ka. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Basta ako, sinasabi ko sa'yo, wala. Ang nakakainis pa dito, DJ Lindsay, may time pa na mas kinakampihan niya yung babae na yon kapag nagkakaroon kami ng mga hindi pagkakaintindihan. Parang mas concerned siya doon sa babae kesa doon sa nararamdaman ko. Ano po ba talaga ang dapat kong maramdaman, Pangga? Alam mo, nandun ako sa point na sa tingin ko, kung papipiliin ko siya, kung ako o yung babae na yon, mas pipiliin niya yun. Ang problema lang, asawa yun ng kapatid niya. DJ Lindsay, please, tulungan niyo naman po ako. Muli, ako si Kat. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Ay nako naman, girl. Actually, hindi ko alam kung anong lagay eh. Kasi, ano ba yung mga ibang ebidensya mo? As in, nakita mo ba sila? Caught in the act? Ganyan? O baka naman nakakaramdam ka lang? Ang hirap mag-conclude. Although, oo, may mga times talaga na valid yung mga nararamdaman natin mga babae. Pero, ang hirap naman na biglang, alam mo, i-judge mo sila ng puro pakiramdam lang yung meron ka. 'Di ba? Medyo kutob lang yung meron ka. Wow! So, paano? Yun nga lang, dun sa part na nakikita mo na, alam mo yun, hinahawakan yung braso. Kasi parang ako off sa akin yun ha. Kapag umawak sa braso ng ng partner ko, ni Romel. Ay naku, sinasabi ko sa inyo. Ay nako, sinasabi ko sa inyo talaga. Diba? Parang off yun, lalo na kung asawa yun ng kapatid ng partner mo, diba? Wow! Hindi siya tamang tingnan. So dapat yun na lang yun, Yun na lang yung tawag dito, in-address mo. Bakit ganun? Nagtanong ka sana, bakit ganun? Napapansin ko na kapag magkakasama tayo, may mga celebration, parang ang close ninyong dalawa. Meron ba akong hindi alam tungkol sa inyo? Ganun.
Diba? Kasi ang hirap nang bigla ka na lang mag-jump into conclusion na, kayo ba? Magjowa ba kayo? Diba? Di syempre dapat inuunti-unti mo muna yan. Oo, kasi talagang hindi mo mahuhuli ang manok kapag biglaan. Dinama yung mga manok. Diba sa totoo lang, hindi mo yan mahuhuli ng biglaan lang. O try mong hulihin yung sisiw o yung manok ng biglaan. Ang hirap, tatakbo yan. Parang mga lalaki lang yan. O dapat unti-untiin mo, dahan-dahanin mo. Oo. Wow! Ano bang masasabi mo tungkol dito sa kwento ni Kat? Oo, na namang problema ngayon dahil yung live-in partner niya ay nararamdaman niyang may karelasyon. At yung karelasyon ay yung asawa ng kapatid ng kanyang live-in partner. Hoy! Grabe. Parang wala na bang tao sa mundo? Saan kaya nagsimula yung pagiging close nila or kailan kaya nagsimula yung pagiging close nila, no? Yun yung gusto kong malaman eh. Oo, ano yung timeline? Timeline! O, sabi ni Junjun. Junjun! Junjun DJ Lindsay, a cheater once said, isipin mo na ang gusto mong isipin. Paniwalaan mo na ang gusto mong paniwalaan. Basta ako, wala akong ginagawang masama. Uy! Sabi naman dito ni Bernadette, may relasyon yon. Ako yung kinabahan, DJ Lindsay. Ay, hindi ka kasama sa story. Huwag kang kabahan dyan, bakla. Sabi yun ni Ate Bernadette. O sabi naman ni Darwin, magduda ka na kung may relasyon yung boyfriend mo doon sa girl. Hindi pwedeng wala yun, DJ Lindsay. Oo. Hindi pwedeng wala yun. Don't discount women's instinct, diba? Kaya huwag baliwalain ang nararamdaman ng isang babaeng nasasaktan. Ang sabi naman dito ni Diesta, insecure ka lang girl, baka kasi mas maganda siya at sexy sa'yo, kaya tamang hinala ka lang, baka lang naman. Yahoo! Pwede rin. Baka naman pinag-iisipan mo ng masama si ante mong girl kasi alam mo yun, baka naman nakakaangat ng konti, baka naman nakasobra ng isang paligo. Baka nakalamang ng mga isa't kalahating paligo sa'yo si ate, kaya ganyan. Oo. Diba? So ano bang masasabi mo kung ikaw yung nasa sitwasyon nitong si Kat? Ano bang gagawin mo? Ano bang magiging mga actions mo? Anong sasabihin mo dun sa asawa mo? Wow! Nakakainis yung ganyan. Yung tipong alam mo at ramdam mo na may something pero wala kang pruweba. Diba? Wala kang panghahawakan, wala kang physical solid evidence. Diba? Ang meron ka lang ay yung pakiramdam, yung kutob. Kinukutuban ako dito sa dalawang. Mga ganyan lang. Oo. Pero ang hirap nga kasi kung ako puro kutob lang, ang gagawin ko is i-address ko yung problema. Sasabihin ko lang sa kanya. 'Di ba? Pero yung tipong iakusa sila or i-judge siya agad-agad, parang hindi yata tama. Magtatanong ka lang. 'Di ba? Wow! Tatanong ka ng mga ganap-ganap, ganyan. Pero kasi minsan talaga ang mga babae magagaling magagaling mag-amoy-amoy, 'di ba? Sabi nga, you are feeling it for a reason. There is a reason behind it. Ang taray mo doon. Sabi ni Shajian, malabong hindi pwede nangyari yon DJ Lindsay. Minsan kasi, kahit pakiramdam lang ng isang asawa, nagkakatotoo. Malay mo maging mag-ex pala yun or naging mag-ex pala yun, di nyo lang alam talaga. Char. Kung ginawan mo ng twist naman, hanap muna evidence bago makipag-away. Hirap sumabak sa gera kapag walang pangbato. Truly. Diba? O, sabi naman dito ni Zaldi, tamang hinala pero kung totoo ang kutob, makakati ang anes nila, pisti. Baka nakatira sila sa ay, hindi pala pwede. Wag na lang. Saan? O, kayo nagsabi niyan, hindi ako. Sabi ni Emily, kahit kausapin mo yung partner mo, hindi rin naman yan aamin. Totoo. So, ganun nga dapat, Kat, diba, obserbahan mo muna. Kumbaga mag-gather ka muna ng evidences. Ganyan. Evidence or pieces of evidence. Yun pala yun. Wow! Kasi hindi ka talaga pwedeng hindi mo pwede siyang i-judge agad. Pero yun nga, hindi ko naman sinasabi na baliwalain mo lang or deadmahin mo lang yung nararamdaman mo. Kasi yun nga, nararamdaman mo yun for a reason. Dapat sabihin mo, kung hindi ka man pinapansin ng asawa mo or dinidiscount niya lang yung nararamdaman mo, ini-invalidate niya yung nararamdaman mo, kung ako sa'yo, kausapin mo yung babae. Bakit? Babae sa babae. Diba? O di kaya naman, hindi, yun lang. Kasi naman, diba, kausapin mo yung kapatid ng asawa mo, ang pangit din naman. Diba? Or pwede rin, di ka naman makikipag-away, magtatanong ka lang naman, wala namang masama doon. Diba? Para sa akin lang.
Oo, para sa akin lang to. Hindi ko alam kung para sa ibabae, it applies din. Pero kung ako, makikipag-usap ako, dadalhin ko sa diplomatikong paraan. Parang ano lang yan eh. South China Sea. Tsaka West Philippine Sea. Kaloka. Sabi ni Bella, it is really hard if you don't have the evidence. But definitely, magbabantay ako if I were you, sender. Ganun, bantay-bantay lang. Tapos, ipagdasal mo lang. Wala kasi talaga tayong magagawa kung talagang magagaling magtago yung mga yan. Oo. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Magdasal ka na lang na sana mali po yung hinala ko, Lord. Lord, bakit po pinaparamdam sa akin to? 'Di ba? Or minsan baka naman pinapakita na sa iyo ng universe na nandyan, ayan yung ebidensya, pero dead mabel ka lang, be. Wow! Baka hindi mo lang talaga tinitingnan, hindi mo iniintindi. Oh, hindi rin natin alam dito kay atin eh. Ewan ko ba sa'yo? Iinis ako sa'yo eh, di ba? Yung cellphone ba tiningnan mo? Yung Facebook ba tiningnan mo? Oh, yung computer ba niya tiningnan mo? Yung sasakyan tiningnan? Dapat tingnan mo lahat. Oo, ganun yun. Di ba? O sabi ni Sandra, ipon-ipon muna ng ebidensya before huli. Hindi, di ba? Ganun talaga. Or, kausapin mo nga kasi ng matino yung asawa mo. Huwag mong awayin. Kasi kapag inaway mo, ay talagang sasabog kayong dalawa. Wow! Siyempre, mga lalaki, ayaw niya nang binibigla sila eh. Oo, nagagalit yung mga yan kapag binibigla sila. Tapos aakusahan mo sila. Di ba? Siyempre, mas lalong magagalit yan kung tama yung accusation mo. Di ba? So, para sa akin lang naman, kausapin mo muna. Oo, tas yun nga, kung hindi ka pinapansin ng lalaki, di kausapin mo yung babae, ganyan. Ano bang meron sa inyo? Napapansin ko kasi na close kayo ng asawa ko eh. Ito lang, tanong lang naman to ha. Napansin ko lang naman. Oo, magpinsan ba kayo? Meron ba kaming alam na, meron ba kaming hindi alam na dapat namin malaman tungkol sa inyong dalawa? Oo, tas sabihin mo yung nararamdaman mo bilang babae. Kasi I'm sure, alam mo kung meron siyang konsensya at wala talaga siyang ginagawang masama, di ba? Aayusin niya yung mga galaw niya kasi babae din siya. Oo. Ay naman kay Marvin Concepcion. Oo. Ganun din yan. Kausapin mo lang ng maayos. Oo. Tapos kapag nakakita ka na ng ebidensya at meron ka na talagang solid proof na you are being cheated on, di saka ka na lang mag-react ng very, very violent. Di ba? Saka ka na lang mag-call names, ganyan, maging judger. But for now, habang wala pa naman, di mag-observe ka muna. Diba? Pero alam mo, nakakapraning yung mga ganyang moments ha, yung hindi mo alam kung meron ba o wala. Oo. Bakit hindi mo na lang i-distract yung sarili mo, girl? Kesa yan palagi yung napapansin mo, i-distract mo na lang yung sarili mo. Kasi alam mo, ibibigay naman sa'yo talaga ng universe yan kapag nandyan talaga. Ihaharap na lang yan sa'yo, ibabagsak na lang yan sa harap mo na, uy, niloloko ka ng asawa mo, hindi ba nakikita? Promise. Oo. So, ipagdasal mo ng malala at mabisang-mabisa, tapos yung attention mo talagang ibaling mo sa iba para hindi ka masyadong nag-iisip at hindi ka napapraning. Pag lagi nating binabantayan yung mga partners natin o yung mga asawa natin, sino ba yung nauubusan ng oras? Wow! Tayo din naman, di ba? Sino ba yung, alam mo yun, sino ba yung parang sasabog na yung ulo kakaisip, di ba? Tayo lang naman talaga yung gumagawa ng dahilan para malungkot tayo dahil sa mga iniisip natin eh. Aminin nyo yan. May isang nagsabi sa akin, kung kaya mong makatulog dahil dyan sa bagay na yan at hindi naman kailangan ng solusyon agad-agad, itulog mo na lang. Pero kung hindi ka makakatulog ng dahil dyan, solusyonan mo agad para makatulog ka. Gets mo ba? So kung ako sa'yo, kung sa ngayon naman nakakatulog ka pa ng maayos, kaya mong ipagpabukas yung mga bagay-bagay regarding your husband, di tulog ka na lang muna. Pero kung talagang nangangati ka na, talagang malaman kung ano bang sagot, diretsahin mo na, kausapin mo na. Direct to the point tayo dapat. Hindi yung ang dami pa natin paligoy-ligoy, di ba? Ganun lang yun. Minsan kaya napapatagal ang mga bagay dahil ang daming paligoy-ligoy, di ba? Kaya hindi natin mahuli yung tamang sagot o makuha yung tamang answer sa question is because ang dami nating thoughts, hindi natin talagang tumbukin na lang kung ano yung sinasabi natin. Wow! Good morning naman kay Arch. Sabi dito, guys, you have to be respectful din. Kasi kung alam nilang selosa yung partner nila, huwag mong i-entertain ng touchy na
advances mula sa ibang babae. Totoo naman. Imposibleng hindi alam nung lalaki na selosa yung asawa niya, ha? Na parang dragon siya. Nakakapagtaka yun. O, sabi dito, babaero yung asawa mo. Kabit-kabit na yan, karma yun. Uy, nakakaloka ka dyan. 9:29 on the clock. Mahal ko, panggako, baby ko. Again, yun lang yung masasabi ko. Ipagdasal mo, magmuni-muni ka, at itanong mo rin sa sarili mo kung tama ba na nararamdaman mo to towards your husband. Diba? Kaya mo yan, Kat. Nandito lang kami sa likod mo, sa gilid mo. Minsan sa harap mo pwede rin, ha? Tutok lang. May gusto ka